Nang pumasok siya sa bahay ay sumunod agad ako sa kanya. Gusto ko siyang kausapin. Naabutan ko itong pakyat sa hagdan, kaya dali-dali ko siyang hinawakan sa may kamay. Zik, tanong ko dito. Tumingin ito sa akin. Wala kang mababasang emosyon sa mata nito. Bakit? Malamig nitong tanong sa akin. Pag-usapan naman natin to, please. Para saan pa, Terry? Nakita ko yung ginawa nyo kanina lang. Anong gusto mong sabihin ko? Malamig nitong tanong. Mali yung nakita mo. Sabi ko pa. Ano yun? Kunyari hindi kayo naghalikan? Hinalikan niya ako sa sobrang gulat ko. Hindi ko kagad siya naitulak. Paliwanag ko. Naghahari ang katahimikan namin pagkatapos kong sabihin. Bumalik na ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Mahinahon niyang tanong. Mahal kita, Zeke. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Bigla itong lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mahal na mahal kita, honey. Sabi nito at hinalikan ng aking ulo. Mahal din naman kita. Tumingin ito sa akin. Hinawakan ko ang batok niya at itinulak papunta sa akin. Nang makalapit na siya ay ako mismo ang bumalik sa kanya. Malalim yun. Nararamdaman kong pinapadaos-dos niya ang kanyang kamay sa aking bewang at pinipisil ito. Impit naman ako napasigaw nang bigla niya akong binuhat. Yung magkabila kong paa ay nakasakay sa kanyang bewang. Narinig ko na lang pagbukas ng pinto. Pagkatapos noon ay sinandal niya ako sa dingding at hinahalikan. Bumaba ang kanyang halik papunta sa aking leeg kaya napapatingala ako. Tumigil ito sandali at tiningnan ako ng matiim. Parang natutunaw ako sa uri ng kanyang tingin. Pagkatapos noon ay pinatayo niya ako at itinulak sa kama. Napasigaw naman ako sa sobrang gulat. Dali-dali niya ibinaba ang aking gown. Nakikita ko sa mga mata niya pagnanasa at pagmamahal. Bigla namang nanlaki ang mata ko nang pinunit niya ang aking panloob. At inilapit niya ang kanyang mukha sa aking pagkababae. Napasabunot ako sa kanyang buhok at napaangat pa ang aking pangupo nang sinimulan niyang higupin yun. Para naman akong baliw na pabaling-baling sa kama. Pagkatapos noon ay parehas na kaming walang saplot at walang tigil ang aming paghahalikan. Nag-iispadahan pa ang aming mga dila na tila ba umiindayog sa tunog ng musika na tanging kami lamang ang nakakarinig. Hanggang sa sabay naming naabot ang rurok ng kaligayahan. Nagising ako nang may naramdaman akong humahalik sa aking pisngi. Pagdilat ko, nakita ko ang gwapong mukha ni Zeke na nakatitig sa akin. Good morning, honey. Bati nang may masayang ngiti sa labi. Ngumiti rin naman ako. Anong gusto mong agahan? Ipagluluto kita. Kahit ano. Sabi ko naman. Pagkatapos niyang maligo ay bumaba na ito at siya na raw ang magluluto. Bumangon naman na ako at inayos ang kama. Bigla namang nag-init ang pakiramdam ko nang bumalik sa alaala kong may init na aming pinagsaluhan nung gabing yun. Napailing na lang ako at pumasok na sa loob ng CR at nagsimula ng maligo. Bigla na naman bumalik ang mga nangyari kagabi sa isip ko. Yung pagdating ni Luke na hindi ko inaasahan. Yung paghalik na ginawa niya sa akin. Kung noon na hinalikan niya ako ay parang iba. Pero nung nangyari yung kagabi ay parang wala lang. Nang matapos na ay lumabas na ako at nagsuot na ng pajama at t-shirt. Nilinis ko muna ang kwarto dahil sobrang kalat na nito.
Nabasag pa yung maliit kong salamin dahil sa pagsandal niya kagabi sa akin sa dingding. Pagkatapos naman ay nilinis ko yung mga kasuotan namin kagabi at inilagay ito sa isang basket. Sunod kong inayos ang kama at pinalitan ito ng sapin. Nang matapos ko na yon ay bumaba na ako galing sa taas at pumasok sa kitchen kung nasaan ang asawa ko para kumain. Itutuloy.